Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. 7:30 ho ng gabi rito ngayon. Ginabi na naman ako. Oo. Ay, sobrang init. Nagkaroon ako ng interest dito kaya sinasabi ko na nga ba ha? Si BP Leni po, pakinggan natin. Ha? Ito ho yung sinasabi ko, problema ng Pilipinas. Pinoproblema rin po pala niya, no? 9 hours ago lang ho ito, no? Ex-BP Robredo sounds alarm on lack of psychiatrists in Philippines. Pakinggan natin. Si dating Vice President of the Philippines, si BP Let. Si Kabayan po itong nakakontak sa kanya, Noli De Castro. Oo. Ni Robredo. Magandang umaga po, Madam Vice President. Magandang umaga Kabayan, magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong umaga. Salamat po. Kasi po medyo napansin ho namin yung binabanggit ninyo tungkol dito sa maari po kayong makatulong tungkol doon sa mental health, tama yun? Mental health ng ating mga kababayan sa pamagitan ng inyong Angat Buhay na organisasyon. Paano po ninyo gagawin ito, yung mental health healthcare at intervention? Actually, Kabayan, existing na yung programa namin. Okay. Pero hindi namin to pinagplanuhan, aaminin ko. Nag-umpisa ito nung pandemic para nagkaroon kami ng free teleconsult services para makatulong sa COVID patients. Pero nung bumaba na yung COVID patients, yung napansin namin, karamihan sa mga pasyenteng pumupunta dun sa free teleconsult platform namin, lahat mental health. Halos lahat mental health. So parang napunta kami doon. Diba sinasabi ko na yun, mga friend? Nakakahawa ho talaga itong pagiging baliw eh. Diba? Tuloy at BP Leni. Pero hirap na hirap kami. Hirap na hirap kami. Paano eh? Madam President, ibig niyo sabihin parang epekto ng pandemic? Nadulas naman si Kabayan, Madam President, sabi niya. Hindi naman po, hindi lahat. Pero parang yung na-realize lang namin, ang dami palang pangangailangan ng mga kababayan natin na may makonsulta tungkol sa mental health. Ako, Madam BP, napakarami talaga. Mamaya magsasabihin ko sa inyo kung nasaan yung mga yan. Marami talaga yung may mental health dito sa Pilipinas ngayon. Maraming pasyente, pero yung na-realize namin na isa sobrang konti ng ating mental health practitioners. Mga doktor. Kasi kailangan talaga makipagtulungan sa iba't ibang parang i-pull yung resources. Kasi halimbawa, Kabayan, Tris, yung pala problema ng Pilipinas eh. No, mga boss? Yung mga manggagamot na may sayad, oo. Ngayon, yung parang ang dami naming partners na nagbibigay ng counseling services. Okay. Pero pag nirefer na nila sa psychiatrist, dun yung napakakonti. Yung psychiatrist? Oo. Wala, kukunti pala psychiatrist ng pating. Kaya pala maraming baliw. No, dumadami, lumalala. Tuloy. Napakakonti ng psychiatrists natin na yung nasa pila namin ngayon halos 400 patients. Ganun kadami pila. Tapos ang kwenta namin, Kabayan, parang yung waitlist niya 6 months. Di ba parang pagkailangan mo na yung tulong na urgent, paano yun? 400 patients na rin nakapila sa kanila may mental health. Diyos Mariosip, no? Patay tayo dyan. Mental health ang pinag-uusapan, may 6 na buwan ka pang maghihintay. Baka lalong lumalaho yung yung kalagayang tao. Parang ngayon, nag-SOS din kami sa napakaraming mga organizations, yung ahensya ng gobyerno na makakatulong. Putik, nag-SOS na si BP Leni. Mukhang problema siya ng lahat. Nung naimbita ako last week ng DOST, yun din yung sabi nila, pareho yung problema namin, na sobrang konti talaga nung mental health, parang yung psychiatrists natin, saka mental health practitioners. So ngayon, yung in-explore natin, Kabayan, parang gawin siyang community-based, na parang habang sobrang konti ng psychiatrists, hanap na tayo ng ibang paraan na mag-train tayo sa mga barangay na kung may nangangailangan ng tulong na ganito, hindi na hihintay na lumala pa. Maganda, binanggit nyo binanggit nyo ang barangay. Kaso, Atty. Leni, marami nang malala. No?
At isa na sa malala, yun nga hong si Kibulog. Oo, yun ang problema, Atty. Lenny. Malalang malala ho yun, yung tao na yun, si Kibuloy. Oo. Ha? Napakalala po niyan. Pero yun nga, ang problema dito ng mga friend. Ang dami pang mas malala na naniwala doon sa bubok na siya ang appointed son. Na lahat ng tao bago makakit sa langit ng kanilang kaluluwa, dadaan pa sa kanya. Gaano kalala yan, Atty. Lenny Robredo, VP Lenny? Ha? Ang problema, ayon sa bilang niya, meron na raw siyang 6 na milyon na naniwala sa kanyang kabaliwan. At yan nga, napakayaman na niya. Dahil, yun ang sabi ha, sa kingdom, o diba? At ang malala pa niyan, Atty. Lenny Robredo, karamihan sa may mental health problem, iba nandiyan dyan sa Senado. Diba? Marami sa atin, dito sa Pilipinas ngayon, Atty. Lenny, may mental health problem, matataas yung pinanghahawakan sa gobyerno. Diba? Ito yung ibang may mental health problem. Pakinggan natin si Atty. Claire Castro. Pag yung ginagawa daw ni PBBM patungkol sa West Philippine Sea, baka kasi nagkakaroon ng desisyon yan. Nang masabi natin nung wala sa tamang pag-iisip. So, kinoconnect nila yung 2012. Ito na po, yung tamang pag-iisip. Mental health problem po. Ito yung mga merong mental health problem na namamagay, na pinaniniwalaan ng tao na meron ding mental health problem, no? Kulang ho pala tayo sa psychiatrist, no, mga friend? Tuloy, Atty. Claire. 2012, na alleged raid na hindi nangyari at wala sa record sa pag-iisip ngayon ni PBBM. Kinakalagkat tayo sa gera, yung pala, kung siya ay high at nasa improve. Ayan ho yung isa. Kilala niyo ho ba ito? Sabi ni Atty. Claire, mukhang may mental health problem to. Ako hindi mukhang parang totoo. Totoo. Tuloy mo. West ng pulburon. Ay, tama ba yung desisyon niya? Mantakin ninyo, sinusugal niya ang buhay ng mga Pilipino, mamamatay sa isang gera na hindi natin mapagwawagian. Yung pala, merong impluensya ng droga ang kanyang pag-iisip. Kaya naman pala, nangako rin ng 20 pesos kada kilo. Sa pagdi-decide. Ang labo, di ba? Di ko makonect. Diba? Hindi nyo nga magpatunayan noong 2012, di nyo na nga papatunayan na ganun siya. What more ngayon? Tapos, yung pag-iisip pa daw niya ng Pangulo, siya pa yung hindi nag-iisip. Diba? Ano ba talaga? Compare natin, sino ba yung hindi nag-iisip? Yung nag-secret deal na walang pirmahan? Basta status quo o walang pirmahan? O yung ngayon na may ginawang executive order at alam na lahat ng tao. Sino ba nag-iisip talaga? Diba? Kayo na mag-decide. Hindi ko sinasabi kung sino. Diba? Sino ba nasa tamang pag-iisip? Nung dati, partner. Ito ba? Ano'y natin? Formally. Sino ba ang tamang pag-iisip? Sabi ni Atty. Claire, diba? Ang topic naman kanina ni Atty. Lenny Robredo, tungkol sa mental health. Tuloy. Issue. Di ba? Ano yan? Take responsibility rin siya. Pangulong Duterte. Pinagamit yung natin. Isa pa yan, si Duterte. Di ba? Si Digo. Ako tingin ko rin, meron ding mental health problem yan, sa totoo. Sa tingin ko lang, Sa aking opinion. Sabi nga ni Alvarez. Si Alvarez mukhang meron din mental health problem, Pakinggan natin. Yung logistics ng army ba? Imagine mo, laki ng binayad mo, tapos tayo pa rin ang kukuha. So, anong meron dun? Diba? Kaya dapat lahat ng pati, ilang triple, ilang 2 hours ago lang po itong vlog ni Atty. Claire. beses lumaki yung utang natin. Diba? Di ba, Atty. Claire, pag mababaw ang tubig, maingay.
Pag ano ba, malalim, mga ganon, di ba? Kasi Ano nga nakita natin yun? Anong kasabihan niya mga kayubi? kasi Lalim nito si partner ko eh. nakita natin kasi yung mas maingay si dating Pag mababaw ang tubig, maingay. Pag malalim, tahimik. O, di ba? Pangulong Rodrigo Duterte ngayon, yung pagiging maingay niya, parang ang mga tao, ako personal ko, sa akin, sa sarili ko, hindi ko na hindi na ako naniniwala sa ibang mga mga Sa atin lang, partner. iingay na lang Sige na, i-push yung tungkol sa droga. Just give us the evidence. Hindi yung ngak-ngak. Ayun, pag walang laman yung lata, maingay. Yun. Oo, Salamat diba? po, Rika. Diba? Siyempre, hindi naman natin tawag dito. Abogado rin naman si PBBM. Naging fiscal yan. Pero tandaan mo, hindi siya hindi naman siya umabot sa pagiging justice partner. Oo, nagpolitiko siya agad. Kung mura-murahin niya si Justice Carpio. Naku po. Na kung baka makailang beses. Wagas, Atty. Claire, kung mura-murahin niya yan. Idiot, stupid. May mental health problem, di ba? Si Digong, ang tingin niya sa sarili niya, hindi siya nagkakamali eh. Ito malaking diferensya mo, di ba? May hahanapin pa ba tayo dyan? Sino ba kaibigan niyan? Si appointed son. Beses niya sinabing parang BO-BO. Oo. Di ba? Na parang, ang dating siya mas magaling. Pagdating sa West Philippine Sea. Kasi marami siyang experience. Mismo, attorney, mismo. Like si Justice Carpio, papel lang ginagawa niyan. Bibig lang. Teka lang. Partner, hinamon nga niya to. Mga kayubi, hinamon niya si Pangulong Duterte. Hinamon niya si Justice Carpio ng debate about West Philippine Sea. Yes. Oo. Nung umoo. Kinol yung hamon niya. Wala. Sabi ni Atty. Harry Roque, sabi ng mga ilang miyembro ng kabinete at ilang senador, hindi dapat makipagdebate ang Pangulo. Ang ganda ng excuse. Ako na lang. Kung mamarapatin nyo makapagdebate kay Justice. Siyempre naman siya papatulan niya. Oo. At dahil umiinit ang ating gabi daw, Atty. Claire, tayo ba yung bibigay daan sa ating ilang paalaala? At babalikan natin ating mga kayubi. Di ba tayo tapos mga kayubi? Babalik po ang usapang batas. Yan. Okay, so kanina medyo na-analyze na natin ano ba ang purpose ng pag-push ng issue about pulveron. Okay? So Now, mga kayubi, sabi ko nga, mga kayubi, ito pala si Congressman Pantaleon Alvarez. Ay abogado. Hindi ko halata. Ang sarap tumawa niya, Atty. Claire. Totoo lang. Hindi ako nagmi-miss ng vlog nito, hindi. Kasi sa tawa niya talagang nakikiliti ako totoo. Masyadong maganda. Kung tumawa, maganda. Si Pantaleon Alvarez daw, abogado pala to, sabi niya. Pakinggan natin. Tuwa Ba't di alam? Bakit hindi mo nararamdaman, Atty. Hindi kasi siya mukhang Claire? abogado magsalita. Diba? Ang dami kasing alam mo, para kampihan mo yung idolo mo, nawawala sa huwisyo. Hindi ko alam kung nawawala sa huwisyo, sabi niya. Nawawala naman ng utak, mental health problem na naman, di ba? Ganda yung topic ni Kabayan tsaka si Atty. Leni Robredo kanina, di ba? Tungkol sa mental health. Ito, congressman ito. Nawawala sa uwisyo, sabi ni Atty. Claire. Marami dyan. Diyos ko, anong klase itong mga politiko na to? Tuloy. Nawawala sa huwisyo, di ba? Atty. Kung meron kinampihan na ganitong tao, ako din nawawala na rin ako sa Ano nangyayari kasi, para bang instead na maging maayos yung paliwanag mo ng batas. Binabago mo ang direksyon para mag-fit doon sa ginagawa ng idolo mo. Kung talagang naghahanap ka talaga ng daan. Ng butas. Butasan mo to para mag-fit doon sa ginagawa nung amo mo o nung idolo mo. Diba? Kaya hindi mo maramdaman, Atty. Hindi ko, kaya tinignan ko muna kasi chinek ko kasi attorney pala. Meron siyang katwiran. Diba? Ito, na-research ko yan. Pantaleon Diaz Alvarez.
is a Filipino lawyer and a politician serving as representative of Davao del Norte's 1st District. Davao. Since 2016. Okay, mga ka-UB, ito ha, tandaan nyo to ha. Yes, Itong si sorry. Congressman Pantaleon Alvarez, dito nakikita sa Kongreso. Dito nakikita pumapasok. Ano na ba nagawa nitong mga bata? Parating absent pa pala itong maano ho to Di ba? Nananawagan itong may mental health problem. Itong si Alvarez na mag-withdraw na ang armed forces at saka kapulisan kay Marcos para wala na raw magawa si Marcos kung di bumaba sa pwesto. Gaano kalaki tama sa utak nitong mga to, no? Sino papalit mo, Sara? Yun ang gusto nila mangyari, di ba, mga friend? Tapos sila mamagaspas. Itong mga uring tao na to, sigurado. Kung sakaling matutuloy. Pero palagi ko malabo. Dahil wala nga akong makakuhang, na itong mga daldal nila na bumitaw na itong Armed Forces of the Philippines dito sa gobyerno ni Marcos. Wala. Ni Boy Scout nga, walang makakuha hindi ho magtatagumpay. Kumbaga sa bilang may mental health problem ayun nga, nangangarap sila ng gising. Tuloy natin kay Atty. Claire, no? Batas. Diba? Imagine mo, lagi siya sa probinsya, di ko alam. Kung lagi siya sa probinsya o namamaw siya or what. Basta inamin niya. Hindi niya masasabi sa akin gawa-gawa ko yun. Siya umamin. Since SONA, di siya bumapasok. Paraan taon. Bakit pa? Bakit ka pa niyan dyan? Iba na lang kunin mong trabaho. Diba? Sabi nga nila, di ka man nagnanakaw ng ng pera, nagnanakaw ka naman ng oras, di ko namin alam kung saan mo dinadala. Pinapasweldo ka ba, di ba? Pasula ka lagi. Taong bayan ang nagpapasweldo, Atty. Claire. Tapos, may gara pang tatakbo ba ito ulit? Naku, Diyos ko. Ano pa ang kaibahan, Atty. Claire, na nagnanakaw ka sa oras at pera? Pareho na pag nanakaw, di ba? Siyempre, sabi, hindi naman ako nagnanakaw, Sabihin ni Congressman Pantaleon Alvarez, talaga? Tanong ko lang. Sarap maging senador si Atty. Claire. Mga prena, baka bigahong God moves in a very mysterious way, Baka biglang maisipan ni Atty. Claire na tumakbo sa Senado. Napakalaking asset po nito. No. Di ba? Talaga ba? Okay. Di ba nagnanakaw na oras? Kung sinasabi mong lagi kang wala sa Kongreso, anong ginagawa mo? Always constituency work? Hindi naman yun ang trabaho ng mambabatas Gumawa ng... di magano ka na lang, maging sekretary ka na lang ng DSWD, lagi ka na lang lumakad-lakad para tumulong kung yun ang nais mo. Pero ibang trabaho ng miyembro ng Kongreso, gumawa ng batas. Di ba? Di ka nagre-report. Di ba? Kahiya-hiya naman yun sa constituent mo. Well, anyway, hindi naman yun yung topic natin. Kasi ganito, partner, siya ang nagsabi na mag-withdraw na yung ng support ang AFP and PNP. 5 ka minuto lang. Sudo nga pag-ayo ang inyong mga anak na nagdula-dula. Sudo nga pag-ayo ang inyong mga kapika sa kinabuhi. Unya, huna-hunaa nga kung mubuto ang gira magkagubot. Kamu magyuy naa sa tubangan, ipaon magyud mo dito. Huna-hunaa, kung mawad-an mo kinabuhi, unsay kaugmaon sa inyong mga anak. Unsay kaugmaon nga giatubang sa inyong pamilya. Luoy kayo. Dili kaya sa gobyerno suportahan ang inyong mga anak. Dili kaya sa gobyerno suportahan ang inyong mga pamilya. Busa mag-uban ta. Ang gusto mangyari nito, yun nga. Siyang mapunta sa Malacanang, di ba? Dahil kung magtatagumpay yung ngak-ngak nito, si Alvarez nito, sino mangiginabang, di ba? Pero wala nga ho yun, suntok sa buwan, no? Pero talagang mental health problem, di ba? Kinibanggod, basahin nyo yung saligang batas. Ako paulit-ulit kong binasa yan. Naghanap ako ng provision doon kung ano ba ang tungkulin ng Armed Forces of the Philippines. Wala akong makita na nakalagay sa saligang batas na sinasabi
the armed forces of the Philippines shall protect the Commander-in-Chief. Wala po. Ang nakalagay sa saligang batas ganito, the armed forces of the Philippines shall protect the people and the state. Ngayon, pag ba pinayagan natin na pumutok yung giyera sa West Philippine Sea, yan ba pinotektahan natin ang taong bayan? Yan ba pinotektahan natin ang state? Hindi po. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. Iisa ho sinasabi nito sa kahunong amo niya. Si Digong, di ba? Yung parang tinatakot niya, yung di ba, yung mga tao, mga Pilipino, no, para sila parang gusto nilang mangyari maski san hatakin ng kayo na lang ba't sasama niyo pa? There will be unimaginable destruction, famine, hunger. Mangyayari po yan. Kanya sa dami po nung nanonood dito, no, isang inangakak nito, no, itong tao na to, puro ano ho yan, parang mga may mental health problem ito. Dahil pinaniniwalaan sa kanya, sisigaw na yan mamaya itong mga tao dito sa Davao na ito na BBM resign. Oo. Kanya bago mangyari lahat, nakikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. Simple lang. Sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the Chief Executive. Yay! Palakpakan na yung mga may mental health problem, di ba? Ito yan ang problema eh. Tama yung problema sinasabi ni BP Leni. May mental health problem, ang dami Ito po, Diyos Mariosep, ito ang pupunta sa Malacanang kung sakasakaling may maniwala rito na, yun nga, natuloy yung panawagan ito sa PNP at saka AFP. Di ba? Sila ngayon ang magpapasasa na naman. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang probisyon sa saligang batas na to protect the people and the state. Yan po ang pinakamahalaga dyan. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto. Gusto mo manaog si Bobo Marcos? Wala man tayo problema. Hindi yun, Attorney Claire. Ganito kasi style nila Oo. Ganito yung style nila. Di ko alam kung ito ay style lang para dumikit ulit. Nag-away sila ni VP Sara. Kaya nga siya natanggal sa pagiging speaker niya. Oo. Diba? Attorney. Sobra. Diba? Ano masabi tinawag itong ASSHOLE. Nitong si Sara, ni VP Sara. Ang daming ad hominem sa kanya. Siguro dahil takot siya. Siyempre, anak nun. Tatay nung presidente. Awa siya say. Correct. Awa siya say. Gusto niya pa makipag-usap. Sabi niya, sabi ni VP Sara dati, do not, tama ba? Parang wag mo akong tignan, wag mo, not even mention my name. Or think about me. Parang ganun wag na wag mong gagawin. So, ganon. Pero pinanindigan niya ang matatapang niyang mga social media post laban sa mambabatas. I think siya ang may problema sa akin kasi siya naman nagsimula na mag-atake sa akin. So siya yung may problema. But ito yung away ni Sara sa kanila itong si Alvarez. Ngayon, nagsisip-sip na naman siya kay Sara, di ba? Ito Sara. Sa akin is that hindi man kami magkaibigan, so there is no need na magbalikan kami. Sinabi niya, at the time acting alone, that this HNP is a product of political dynasties. Sinabi niya na HNP does not have the approval of the president. Therefore, everybody, kami lahat,
is part of the opposition. Those things ignited me yesterday morning. Hindi ko maintindihan kung bakit inaatake niya ako. Tari ng alkalde sa House Speaker. Do not mention my name. Do not speak about me. Do not even think about me. Even a whisper of my name in your lips. Otherwise, I will personally make sure that I will personally campaign against you. O di meme siya. Lawyer pa naman siya. Sayang. Yan, Pero hindi mo ramdam yun, ha? Hindi mo ramdam yun. Hindi ko naramdaman. O tapos, Attorney Claire, nagkikayat. O nagsabi siya. Bukas po natin ituloy. Mahaba po yung magkukulang pa po tayo, no? Mahaba po to. Bukas po natin ituloy to. Yung vlog ni Attorney Enzo. Ay, Attorney Claire, no? Mga boss, yun ang problema. Mental health problem, no? At karamihan nga, nakapwesto sa matataas na posisyon sa gobyerno, no? Bahala na ho si Lord. Diba mga pre? Grabe, ano? Ang sira ng ulo nitong mga Duterte boys. Nangangarap talaga ng gising. Noel Tenco, shout out. Good PM, karaoke, sabi niya. Jeff Ramos, shout out. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Oo. Noel Tenco ulit, Pro Lenny na rin. Yan si Mimay. Ngayon lang niya nakita galing ni Lenny. Diba? Pero nung to, di ko pinapanood to, tong Mima na to, hindi. Kasi parang may mental health problem din. Kung balahurain ito si BP Lenny, grabe. Hindi ko alam kung saan niya hinuhugot. Kaya hindi ko na ho pinanonood. Ladies Anita, shout out, Isang mapayapang Martes ng gabi po, Sir Roque. At sa labing wife mo. At sa aming mga sumusubaybay po sa programa po. Keep it up. God bless po tayong lahat. Grabe, no? Mental health problem pala ang problema ng mga Pilipino. Doon, maraming may mental health problem sa Davao. Parang, mantakin mo, lumaki si Kibuloy doon. At may private army pa. Nakakita ng ang pamagat sabi ni Arlene Stone, yung mga army ni Kibulog doon, Army of Peace. Ginawa niya pa. Noel Tenco ulit, matibay talaga mukha ni Sarah. No comment. Ladies Anita, bobo yan si Butangera Sarah, kaya panay ang sagot niya ay palaging no comment. Mukha siyang tanga sa panay no comment. Pinapakita niya na ubod ng katangahan at sobrang kabubuhan. Get out ka na sa Malacanang. Galit si Ladies Anita. Noel Tenco ulit, 22 sa Blackjack. Ladies Anita, oo nga, bagay na bagay si BBM sa Butangera. Ang galing lalong dumami ang walang hanap buhay at dumami ang taggutom. Mga punyeta, makita ulo ni Ladies Anita. Chupista Bunaaw, shout out. Good PM Kuya Rox at sa inyong pamilya. Ay nako, talagang nakakahinayang si BP Lenny. Mismo. Ultimo yung si Mima, tignan mo, nanghihinayang na siya ngayon. Dati, kung tirahin niya si BP Lenny, di ba? Sagad. Arnold pa si Diego, shout out. Sobrang nakakahinayang po talaga, sabi ni Arnold po. Chupista Bunao ulit, Lord, huwag mo pong pahintulot na mangyari ng mga ka-warriors na makabalik sa politika ang mga walang kwenta sa gobyerno. Totoo. Arlen Tayam Nak, shout out, Hello po, Tay, to your family and Rocky Warriors. Estrelita Heroes, shout out, good evening
po, Sir Rox, watching from Japan. Watching from Japan po, mabuhay po. Mabuhay, Israelita Heroes. May need you, shout out. Hindi mo ba nakakontak si Rain? May E2. Oo. Kalat ni Baya, shout out. Arlene Tayam ulit to. Paano yan, Paano yan aaten ng debate? Alam niya na di niya kayang sagutin ang mga tanong. Kahit tanong na pang grade 1 lang, hindi niya kayang sumagot. Cassandra Daisy, shout out Marilu Pabianak, shout out. Sabi niya, ang alam niya lang, mag-TikTok, kakahiya. Kalat niyo. Basta kabayo, guwapo. Wala, pangit si kabayo. Shout out, Akira Milus. Sabi niya, may you have a great day. Always be careful, sabi niya. Uy, Akira, miss ka na namin ni Kalat ni totoo. Good evening, Karoke. Basukain mo na, Karoke, sabi niya. Alin tayo ulit to. Kung mananalo pa yan, Tay, ibig sabihin yan, dami pa rin tanga at bobo ng mga Pilipino. May mental health problem ang ibig sabihin doon, Naka. Oo, may mental health problem. Paulit-ulit kasi, no? Dapat sana, baguhin talaga itong Dapat pag mag-a-apply ka na senador, presidente, dapat meron interview, track record, yung scholastic educational attainment mo, kung ano ka. Anak ng puto, mag-a-apply ka ng janitor, kailangan college level ka pa. May interview pa. Titignan pa kung may katok ka sa ulo. NBA clearance, police clearance, anong clearance. Samantalang ang dami dyan, sa Senado. May mga kaso, parulado pa. Ay, parulado. Yung isa, ang tawag, parulado. Yun nga, ex-convict. Meron pang nakapiyansa lang. Nandyan sila. Dapat yung mga ganyan, hindi na tinatanggap na aplikante ng senador yan Kasi mga public servant po yan kinawa niya pa Bukas, magbigay tayo ng comment kung sakasakali. Baka dalawa tayong vlog bukas. Baka sana, ang dami ko kasing ginagawa. Gusto ko mag-comment kay Attorney Libayan. Maganda yung vlog ni Attorney Libayan Gusto ko mag-comment doon. Tungkol din yun sa mga tangambutante. Attorney na yan. Hindi tayo pwede magaling-galingan. Magko-komento lang tayo sa kanila. Kasi mga abogado sila di ba? Federico Mandak, sabi niya. Shout out Mima Alicia, Sara is comparable to any previous Vice President. Wala siya sa kalingkingan. Saan ka nakakita ng Vice President ng Pilipinas na yung mga sundalo niya ay binobomba ng tubig at na-injured pa, sasabihin pa na no comment lang. Ang masakit pa nun, bumabati pa siya sa China, masaya, at nagmamandarin pa. At ang haba pa ng kanyang pagbati. At yung presidente natin ay suportado yung Sara at pati yung ama ay hindi daw niya political enemy. Ano kayang ipinakain ni Sara kay PBBM at tila nasa ilalim siya ng isang sumpa ng mga Duterte? Baka kailangang ipatawas muna si PBBM, baka ito'y nakukulam na. Ay, Federico. Chupista Bunao, shout out Kuya Rox, pwede bang palitan ni PBBM si George Garcia pagdating sa 2025? Di malayong pasok ang lahat ng mga bata ni Dutz sa number 1 naman si Kimo at si Boom Tarat-Tarat. Lord Jesus, maawa po kayo sa Pinas. Hindi niya pwedeng palitan. Bata nga niya yan Yan yung si George Garcia. Yan yung nagpupumilit na nadaya sila ni BP Leni Robredo. Kasama niya si Glenn Chong. Ngayon, anong nangyayari kay Glenn Chong?
Di naman kasi pinuesto, maski security guard. Okay na ako dyan pa, no? Arlene Taya mo. Daming tanga kasi dito sa Pinas, lalong-lalo na noong 2022. Pero kahit daming tanga noong 2022, si BP Leni pa rin ang nananalo. Dinaya lang, daming mga palatandaan na nandaya ang nakaupo ngayon. Oh. Tsaka na natin pag-aksayahan ng panahon to, mga friend. Importante si Dutz. Oo, pero ewan ko, ha, His Excellency. Saan ka kumukuha ng bait na tinatawag, ha? Federico Mandaco. Kung ang alasman ni Duterte laban kay PBBM ay dayaan daw sa nakarang eleksyon, para sa akin, it doesn't matter anymore. Kung sakali man at meron kahit papaano, tanggap na ng taong bayan yan. Ang importante ngayon ay dapat makontrol niya lahat ang nanggugulo sa ating bansa para naman umusad na ang bansa natin. Bahala na yung taong bayan sa susunod na eleksyon. Ang gulong ito ay aabot sa 2028 kung hindi kikilos ng tama si PBBM mismo. Baka nga hindi pa umabot ng magulo na talaga di ba? Debrado Ludovico, shout out Kapag si Hello Garci ay nasa Comelec, edi ayos na ang butuhan, lutong Macau na naman. Your guess is as good as mine, my friend. David Allen Mendoza, shout out. Hi po, Karox. Ganoon na din po ako siguro. Kapag di binigay ni Digong sa ICC, di na din manunood ng mga vlogs about politics. Wala naman kwenta. Baka magtinda na lang ako ng pulburon at mangga. Minainsulto na naman siya, di ba? Manggagamit, sabi na naman sa kanya. Putik yan. Ano nga kaya pinaka-ewan? Friend Shervin Sapeda, shout out Christian Zen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out Eman Escalona Nak, shout out. Sabi ni Tia Deli. Si Rox, sobra man po ng gulo ang nakakalokang ganap diyan po sa atin, diyan sa Pinas. Kami pong mga Team Rocky Warriors the Great, ang pampaalis mo ng umay at pansamantala pong pagkalimot mo kay Sister Grace. Shout out tayo kay Sister Grace para maiba lang Sir Rox ang ihip ng hangin. Patay tayo dyan. Kahit kasi anong pagbanat at pagsigaw po natin through you and social media, ang mga kurimaw na hinduropot patuloy pong nagpapakainutil at walang silbi para po sa ating bansa at buong mamamayang Pilipino. Si Sister Grace, baka po sakali may makita po tayong pag-asa. Napanaginipan ko yan, Friend Shervin, masamang panaginip. Oo. Tsaka ako na ikikwento sa inyo, ha? Oo, masama yung panaginip po dyan sa babae na yan. Oo. Diesel, shout out. Si Rox, bukod tangi talaga yan si Sarah. Bukod tangi sa kapal. Totoo. Ay, pakulay akong buhok, mga boss. Alolalia, shout out, No comment ako kagabi si Rox. No comment din sana ako ngayon. Di ko matiis, hindi kasi ako traidor. Good evening, Sir Rox, at sa mga kawaros. God bless. God bless, Alolalia. 3J Show, shout out, Mukhang busy si Friend Jane, Alolalia ulit, Nakakamada na ang resulta sa eleksyon sa Rox. Patay tayo dyan. Yun din ang ko Baka BBM Sara victory through smart magic. Yan ang utang na loob ni BBM sa Duterte. Nililito ni Glenn Chong at Maharlika ang mga tao na nakipagkita si Lisa Araneta sa smart magic, pero in reality maniobra ni Duterte. Good day again. Your guess is as good as mine, my friend Alolalia. Elizabeth Iscario, shout out Good evening, Sir Rox.
Iba talaga si Sara sa lahat ng naging vice president. Oo. Wow na wow. Ang talino kasi niyan. Isipin nyo lahat, silang mga Duterte gustong patalsikin si BBM. Tao siya. At grabe, maka-China pa ito. Todo tanggol sa China at kay Kibuloy. Anong klase yan? Ibang klase talaga yan. Elizabeth, sabi ko sa'yo. Prince Shervin ulit to. Grabe na po kasing banatan si Rox. Matira na po matibay. Mismo, para pong labanan ng King Kong at Ken Koy. Yung isa po parang ulol na aso sa tapang. Kinakalaban yung kuting na walang magawa kundi magtago. Magtago po sa isang sulok. Buwisit na buhay. Buwisit na buhay naman po talaga si Rox. Ano yan? Para at nandiyan ka. Yung mga yung mga advisor at mga aliporis na nakapaligid, wala ring silbi. Anak ng galising aso naman talaga si Rox. Ano kalase ha? Kung wala rin lang silbi, layas ka na lang. Layas na lang. Pero kung ang papalit naman, isa ring hudas, wish at dasal ko na lang po si Rox, magmagic na lang po si Lord, at maging butete na lang po silang lahat, at itapon sa West Philippine Sea. Tinam. Hay, mga pesting yawa, magsitigil na nga kayo, mga buwiset, puro kayo, mga angas at mga pesting surot. Mga leche kayo. Kakapal na mga mukha nyo. Di na kayo nahihiya sa Diyos sa puro kabalastugan na pinagagawa ninyo. Mga yawa, impong basyang lalayas na. Wala tayong mapapala at aanihing mabuti sa mga yawa na to si Rox. Sana magpatuka na lang po sila lahat sa ahas. Mga buwisit kayo talaga. Mainit ang ulo ni Tia Deli. Kinawa dyan. Librado Ludovico ulit to. Habang ang Smart Magic ay nariyan pa, ay ano pa di marami na naman ang kumolekta. Hay Pilipinas, gising na mga bubutante. Sang-ayon ako sa sinabi mo, Karox. 100%. Diba? Librado Ludovico dito. Naku, huwag naman si Pugong Biyahero, Karox. Pwede si Sister Grace Chingsay na lang ang bagong content. Joke lang Okay. Kukontent ko yan. Content ko talaga si Grace Chingsay na yan. Si Raul yan. Isa to lang. Isa yan. Yan nga pala. Yung hipag ko. May mental health problem din yan. Grace Chingsay, patingin ka sa psychiatrist. Tanga-tanga. Nag-aaral pa tong gago na to. Bansiker, shout out Karox, nasilip yung channel ng mga DDS vloggers. Nakita ko, dami pa rin ng mga subscriber. At yung mga nag-comment, puro papuri pa rin kay Digong nyo. Ibig sabihin lang nun, makakapang gaslighting pa sila ng tao. Kaya tuloy-tuloy lang ang ginagawa nilang rally dahil may 4 na taong para mabaluktot pa uli nila ang katotohanan. Totoo yan, Bansiker. Si Maharli Kulang tignan mo. Ang daming nanonood. Basahin mo comments doon. Wala talaga Pasensya na kayo. Kulang tayo sa psychiatrist pala rito sa Pilipinas. Kaya maraming baliw. Bansiker ulit Ay isa pa pala yan, baka kunyari lang ang hidwaan ni BBM at Digong. Tapos, kakamping na naman ang papasamain, ginagawa na nila sa 2022 election yan. Diba? Pwede. Ferdinand San Juan, shout out Good evening po, Karox. Karox, kapag nakabalik ang Duterte, durog ang political dynasty ng mga Marcos. Mismo. Yan ang dapat isipin ni Bongbong at Lisa Araneta. Baka makakulong pa si Bongbong at iba't ibang kaso ihahain sa kanya. Diba? Kaya nga, ikaw, His Excellency, puro ka Puro ka bait
Baka mawalan ka ng bait pagka, ay nako. Ted, shout out. Karoke, pwede ba pag nagpalit ka ng content mo, gawin mo namang content ang tungkol sa relihiyon at Biblia? Magulo kasi ang politika. Uy, Ted! Kung anong ginulo ng politika, mas magulo. Yung relihiyon na yan at Biblia, maniwala ka. Kaya kung hindi ako nag-aano niya, maniwala ka. Sapat na yung naniniwala ka sa Diyos. Sus Mariosep, kung meron kang gustong hilingin sa Kanya, dumiretso ka na. Ewan ko. Ayoko kung ano, masisiraan kayo ng bait dyan. Pag may inawa ang naturalesa nyo, at nagsisisid kayo dyan, ayoko magsalita dahil marami po mahilig magbabasa niyan. Rodelia Alpilor, shout out. Tingnan mo yung nangyari kay Kibulog, Biblia ng Biblia rin yan, di ba? Rodelia Alpilor. Ay po, Sir Rox, talagang grabe ang Sarakin na yan. Totoo po yung sinabi mo. Walang katulad ni Vice Lenny. Sana po mga karoks, wag nang hayaan makabalik ang mga Duterte na yan. Kawawa lalo ang bansa natin. Si PBBM na nakapikon minsan talaga. Minsan bakit di mapahighindian ang Sarakim na yan? Yan lang po, Sir Rox. Ingat po. God bless po. God bless, Rodelia. Porping Peña, shout out. Maling pinagagawa ni Digong ang dahilan kung bakit ayaw umalis sa pwesto, mga Duterte. At ang ginagamit nila ay yung perang kinulimbat, pambayad sa mga supporters. Tama po ang sinasabi ng kaibigan kong pera daw ang makapangyarihan sa lahat. Totoo yan, Porping Peña. Porping Peña ulit, Dapat bantayan ng Comelec na yan, baka mandaya na naman sa 2025 at tanggalin yung tao ni Duterte na nasa Comelec. Dapat ganun ang gawin. Ba? Wala eh. His Excellency! Panahon na! Maramag saya. Patay tayo dyan. Okay na ako Japan. Ted ulit, Ang maganda sanang solusyon sa lahat ng problema ng bayan ay palitan ang mga bobo at tangang politiko nakaupo sa gobyerno. Sino tinutukoy mo, Ted? Si Kimo? Sangayon ako sa iyo. Marami. Putik yan. Pero ang problema, kinukukup sila ng ating maraming tangang kababayan. Ano kaya ang pinaka magandang solusyon para pababain man lang ang bilang ng ating mga tangang kababayan? Kung wala, huwag na rin tayong umasa sa magandang kinabukasan. Sang-ayon ako sa iyo, Ted. Alberto Uraer, shout out. Karoke, may anak ba ng Diyos na may sariling private army? Mga vloggers, mga sariling abogado, Karoke. Nung napanood ko sa vlog ni Arlene Stone, ang nagkuman sa mga private army ni Kibuloy, army talagang totoong army. Duda ko, Digong Duterte, private army, Karoke. Mismo. Yun nga ako eh. Diyan pinadala ko sa yung ni Arlene Stone. Alberto. Federico Mandacol ito. Kaya siguro malakas ang loob nila. May armed group sila. Mercenaries ang tawag doon. Kaya nga, gaya sa mga pelikula, baka may tsekwa yun. Pag nagkaganon, hindi talaga matatapos ang gulo. Gusto talaga sila na maghari. Lord save us. Totoo. Yung nangyayari yan eh. Ay, nandito si Christian Cheng. Shout out, Christian Cheng na ka. Long time no look and no comment po, Tatay Rox. How are you po? And sa totoong ka-warriors.
Christian Cheng ulit to. Na-feature din po yung content ni Kilikili Mima Alicia ng ibang mga campings vloggers. At katulad po ng sinasabi niyo, Tyrox, di dapat ikumpara si No Comment at Sarah sa mga dating BP. Of course, lalo na kay Madam BP Lenny, beloved beautiful Robredo. Dahil si Madam Atty. Lenny po, sabi nga sa title na isang kanta, nating compare sa wala pong katulad, lahat ng bagay ang liwanag sa dilim. O, diba? Ted ulit, mag-isang oras ba tayo? Para sa akin, sa totoo lang, ang sasabihin ko, hindi si Karaoke ang para sa akin, sa totoo lang, nasasabihin ko, hindi si Karaoke nagpapabayad para basahin ang mga komento natin. Mapapatunayan mo yan sa sarili mo na nagsasabing tumatanggap si Karaoke ng bayad para basahin ang mga komento. Tanungin mo nga sarili mo, binabayaran mo ba si Karaoke nang basahin niya ang komento mong pambibintang? Kung ang sagot mo ay oo, siguro nagkakamali ka. At kung ang sagot mo ay hindi, tama ka. Dahil katunayan, ako mismo ay walang binabayad kahit ilan pa ang komento ko tulad ngayon. Nagrereklamo lang siya sa ubod ng haba at walang kwentang komento. Maliwanag ba? Kauted ke. Christian Cheng ulit to. Natatawa po ako dun sa isang nag-comment tayo. Parang ako din mag-comment. Tama po siya. Di mabait yang si Mark Crook. Siya nga lang talaga yan. Piling inosente sa mga patotsyada ng ka-unit teams niyang si Kill Dugong. Bye for now po, Tatay Rox. Ingat po kayo parati. Ingat ka rin dyan na Christian, ha. Mataba ka na ba, Christian Cheng? Ha? Sana pag nag-uusap ulit tayo, mataba ka na. User, ito user. Alisin mo na, Bongbong, ang utang na loob mo kay Digong. Kaya ka nanalo na ginamit si Garcia. Kaya ka nanalo na ginamit si Garcia ng Comelec. Kaya ka inabuso ng pamilyang Duterte. Alam naman ng taong bayan kung ano ang nangyaring dayaan. Yan ang utang na loob mo kay Digong. Kaya hindi ka makaporma sa mga Duterte. So para sa akin, pinakagarapal talaga yung nangyari sa 2022 election. Garapal yung grabe. User ulit. Hawak at mga bayaran ng mga Duterte ang lahat ng survey. Pag nanguna si Sara Kim sa survey, 100% fake. Diba? User ulit. May user talagang baril, di ba? Malayalam. Ano to? Malaya lang na ang tiwala ng taong bayan kay Bongbong pag hindi niya ibinigay sa ICC si Digong. Parang walang halaga sa Pangulo ang mga pinatay ni Digong. At ang labas niyan ay konsentidor ka, Bongbong. Totoo. Yung labas niyan. User ulit. Pag hindi mo binigay si Digong sa ICC, totoo nga na ipinanalo ka ni Digong sa panamarian ng Pandaraya. Sa pamamagitan ng Pandaraya, gamit si Garcia ng Comelec na dati mong abogado. Raul Villanada, shout out, ha. Greetings, Kuya Rox, sa inyong may bahay. May the good Lord bless and keep you. Salamat, Raul. Ikaw din. Raul Villanada ulit, Pag nagkataon na manalo nga sa eleksyon ang mga walang kwentang nilalang, hindi lang kangkungan ang pagkakapulutan sa atin ng matino ang panlasa. Outside the bakod na tayo, sila na ang
sila na lang sumakatwid nga tayo. Totoo, yung nangyari dyan mismo. Roll Villanada ulit to. Ngayon tayo mismo ang mga kampanya. Huwag iboto ang mga demonyong ito. I-share na mga saloobin natin sa SOCMED, FB at ibang ipa-share natin. Si Mr. Sarto lang to. Kuya Rox, si Lapitan, si Art at Ago at Atty. Enzo, sila Corlex Suliman at iba pa, i-share natin para kumalat, totoong matino, totoo. Kung tignan mo yung mga vlogger nito si Digong, puta parang mawala sa, mawala na sa hulog, totoo. Sabi nga ni BP Lenny, maraming may mental health problem, no? Bukod dun sa mental health problem, maski normal ka pa, pag nadikit ka kay Digong, magkakaroon ka ng mental health problem dahil sa dami ng kwarta. Diba? Si Harry Roque, tingnan mo nangyari, oh. Dating human rights advocate, ngayon, human left na siya. Panelo, tingnan mo nangyari sa kanila. Si Alvarez, tingnan mo, para mawala na sila sa sarili, di ba? Robin Padilla, Yan pa, marami pa dyan. Cassandra Daisy, shout out. Mr. Rox, pinaalala mo naman si Sara China na nakasakay sa tangke papuntang Bicol noon eleksyon. Lakas ng tililing talaga. Pinipili talaga ang mga traidor na senador. Pinipili talaga ng mga traidor na senador ang ROTC. Second reading o third reading na sa Senado. Hindi tutuloy yan. Cassandra Daisy ulit. Richard Hidarian, Mark and Ronald Llamas ay nagtatawanan dahil baka dumaan na sa backdoor si Kibuloy. Sabi naman ni Toto Kausing, parang last supper na ni Rapist Key ang mga DDS doon sa previous vlog nila. Kaya ba nasa winter sweater na si Rapist at maka-scarf outfit bago sumakay sa barko? Pustahan tayo, hindi mahuli si Rapist. Babalik na yan pag si Sara China ang presidente. Ayun. Pwede. Walt Viper, welcome to the club. Si Sara hawak na sa liig yan ng China. Pati yung tatay niya. Marilu Pabian, sabi niya. Super napakalayo ng agwat at pagiging malinis, tapat, makabayan at mapagmahal sa mga Pilipino, si Atty. Lenny Robredo. The best one kumpara sa no comment BP na ngayon. Lord God bless the Philippines. Good day po, Tay, at sa mga warriors. Good day, Marilu Pabianak. Magsang oras tayo. Mary Grace Santos, shout out. Di na talaga ninipis ang Di na talaga ninipis ang kalyo ng mukha ni BP Sara. Prayer na lang po for the Philippines future. Nakakahiya na tayo sa ibang bansa sa pabago-bagong stand ng government kay Digong at the West Philippine Sea. Lalong mahihirapan ang Pinas na magpasok ng mga investor. Di ba sabi ng NEDA, iilan pa lang ang mga pumapasok na investor sa kabila ng maraming biyahe ng presidente. Tas dagdag pa si Sara sa problema. Totoo. Yung problema. Reynaldo Gonzalez, shout out. Sabi niya, bakit kaya hindi buo ang loob ni BBM na batikusin at kalabanin na mismo mga Duterte? Di kaya may itinanim si Digong sa puso ni BBM na baterya at remote control at isang pindot lang sasabog na. Parang James ba naman yan? Oy, mission accomplished mga boss. Magandang gabi po ulit, ha? Shout out Mirna Regalado, Adorasyon Timaranan. Menopause, shout out. Friend June 360, shout out yung Lagon. Magandang gabi po. Hanggang bukas po. Subukan ko makadalawa, marami yung topic na magaganda.
Magbibigay tayo ng komento kay Attorney Libayan o at baka ituloy ko po itong vlog ni Attorney Claire Castro. O magalapit na humatapos kaya lang nagkulab tayo. Magandang gabi po mga boss. Good night. God bless. Hanggang bukas po muli.